And yun na, good day mga bossing. Muli dito, baka Doc Arman sa Moto House. So, ito lang, gusto ko lang i-share tong ginagawa natin. So, ano to, full PMS o heavy PMS yung ginagawa natin. Yan. So, ito lang, sa mga nagpa-plan ng magpa-PMS ng mga unit nila, yan, lalo mga naka-scooter. Yan. So, NMAX, Aerox, M3, Click, yan. So ito, share ko lang itong paano natin ginagawa yung full PMS dito sa atin sa Moto House. So kanya-kanya kasi tayong mga pamamaraan o kung paano tayo magserbisyo dito sa mga kliyente natin. So share ko sa inyo ano yung mga kasama ba sa full PMS na tinatawag. Ibig sabihin full PMS. Yan. So kasama dito yung engine refresh, mga laser. So mapapasin nyo baklas yung head, yung block. Yan. So nakabaklas yung head. Kita niyo naman, grabe. Yun, so sobrang laki. Shoutout pala sa shoutout dun sa huling humawak nito kasi nakalimutan niyan ikabit yung hose dito, yung sa breather hose. So anong nangyari? Nakabaklas yung breather hose, so tagas yung mga oil dito. Yan. So kapasin niyo hanggang dito. Yan. So yan. So yan, balik tayo sa engine refresh. So kasama yung linis ng head. Ito, siyempre kasama na to. Sasabahin na natin yan. Yan, tapos to. Mababalb lapping tayo, palitan ng valve seal. Yes, siyempre kasi medyo may kadandaan na to. Yes, kung mga latest model pa, so mga 1 year, 2 years pa lang. So, kahit hindi muna palitan ng valve seal yan. Pero kung katulad dito, medyo mga may edad na. So, kailangan na talaga ng palitan ng valve seal. Tapos, yung cylinder block, yan, kasama sa lilinisin din. So, explain ko na rin bakit kailangan natin pa-engine refresh mga bossing. Yan. Hindi lang dahil po yun sa carbon deposit. Yan, katulad dito sa head, yung carbon deposit, lilinisin. Tapos sa piston, may carbon deposit din. Yan. So, bukod doon, ano ba yung isa pang rason bakit kailangan magpa-engine refresh? Yung, kung mapapasin nyo to, mayroong tinatawag na piston rings. Yan. So sa piston, mayroong piston rings. So tatlo yan, tatlong rings yan. So ito yung first ring, second ring yung gitna, third ring yung pangatlo. So compression ring yung 1 and 2, oil ring yung pangatlo. So bakit yung sinabing kailangan magpa-engine refresh? Kasi itong part ng oil ring, mga boss, mga master, ay napupuno ng carbon deposit yan. So hanggang sa hindi na siya mag-play o wala nang baga nakalak na siya, yung katulad nito. Nakalak na. Hindi ko lang mapakita kasi hawak ko yung cellphone. Hindi ko lang magalaw, so ito lang. So nakalak na siya, like hindi katulad nitong dalawa. Yan, gumagalaw. Kasi gumagalaw siya. So itong third ring, oil ring, so stock up na. So anong magiging problema kapag stock up yung pangatlo? So ang mangyari niyan, yung oil ay lalabas dito papunta sa ating combustion. Yan. So possible siya kumain o magbawas ng langis. Yan. So kaya kailangan natin magpa-engine refresh. Yan. Okay. So ano pa ba yung mga kasama sa dito sa full PMS natin? Sa full PMS kasama natin pag hindi pa nalinis yung magneto. So kailangan linisin yung magneto. So natanggal ko na to. Binalik ko lang kasi para paghugot nung block at saka ng ibang parts hindi umikot. Yan. So kasi hindi pa siya nalilinis ever since. So ngayon pa lang. Okay, at saka pag naglilinis tayo ng magneto dito, mga bossing, in-explain ko lang baklas lagi yung radiator. Nakita nyo. So hindi lang nagkataon na baklas yung radiator. So literal talaga pag nagma-magneto cleaning tayo, binabaklas natin yung radiator. Hindi lang para for safety kasi nga pwede kasi maputol yung mag-crack o mabali yung kabitan ng hose, yung kabitan ng radiator hose, pwede kasi maputol. Manipis lang yan, mga lodi. Tingnan nyo kung gaano kanipis yan. Kung ganyan lang kanipis yan. Yan. So siguro tsamba kung hindi maputol, pero pag naputol kasi medyo masakit sa bulsa yan. 3,000 plus din tong radiator na stock. Yan. So pera lang kung iso-shoulder ng mechanic na gumawa pag naputol yan. Halimbawa, nagpa-magneto cleaning kayo, tapos ay naputol, sabihin ng sir, marupok na pala, may crack na. So, pwede kasing maging ganun ang maging senaryo. Pero siyempre, may kapabayaan nun, kaya may kasalanan talaga, yung mekaniko talaga. Yan. Kaya dito sa atin, binabaklas natin yan. So, hindi lang para linisin
Yun, kasama rin kasi yung cleaning ng radiator sa magneto cleaning. Yan. So kasama na yung LEC, yung blower, ayan tinatawag, yung magneto radiator pan. Ayan. Tapos ito na isabay lang natin to kasi nga nag-engine refresh. So sabay na rin na lilinisin ito yung radiator hose, assembly, yung thermostat, tsaka itong water pump kasi nyo. Sobrang dami din langis. Sobrang ng dami na langis dahil gawa nung sa dito yung tagas nga sa cylinder cover, hindi na nakabit yung hose. So okay, so yan yung mga sa engine repair sa magneto cleaning. So ano ba yung mga kasama? So kasama rin yung throttle body. And yan, ito yung madalas ko napapansin sa iba. Hindi sinasabay nila hindi nila sinasabay yung valve clearance, yung valve adjustment kasi nga hindi na nila binabaklas yung tangke. So ito nakabaklas din yung tangke. Always naman ganyan tayo gumawa dito mga lodi, mga master kapag engine refresh. O yan, so kahit sa PMS kasama po yan sa atin sir. Sa PMS lang eh. Kumbaga hindi full PMS. PMS lang. Pag sinabi PMS, ano ba yung PMS? FI cleaning, throttle body, CVT, valve adjustment. Ayan. So pwedeng isabay yung valve clearance. Siyempre tatanungin mo yung may-ari, bossing, gusto mo bang isabay na sa PMS yung valve adjustment? So yun. So doon papasok yun, kailangan mo baklasin yung tangke. Ayan. So depende naman sa customer natin yan kung gustong magpa-valve adjustment. Siyempre, iba pa rin kasi yung magiging cost of labor nun. So pagkasama sa PMS. So ito kasama din dito yung ating CVT cleaning. Ayan. CVT cleaning, so ito medyo hindi ko pa nalinis to. Nabugan na lang konting hangin yan. Ayan. So ito yung mga ibang parts, yung cover. Ayan. So lilinisin natin to. Gagamit tayo ng mga lodi, mga master. So sabon. Sasabunin natin to mga to. Hindi tayo gumagamit ng yung CVT cleaner, yung spray. Kasi nga, pasin nyo naman yan, no? 'Di ba? Putik na yan eh. Ayan. So hindi kakayanin yan ng spray lang. So mano-mano natin lilinisin to. Sasabunin natin yan. Katulad nito mga pulley, yung dry paste. Yan. Yan. So sasabunin natin. Tapos yung sa part ng clutch assembly. Yan. So makita nyo nakabaklas na. So nalinis ko na to. Itong sa torque drive assembly. So na-regrease na rin yan. Napalitan na natin ng bagong grasa. Nalinis na natin yung magneto. Tapos ito i-regress na lang natin to. Yung pinagkakabitan lining yung 3 peraso. So, bigyan ko lang din kayo ng idea sa mga nagdi-DIY. Huwag nyong lalagyan ng grasa tong damper. Yan, yung bilog na yan, yung 3 bilog. Huwag nyong lalagyan ng grasa, ng grease. Kasi ang mangyari niya mga lodi, mga master, mamamagayan, lalaki yan. Mamamagayan, tapos ang mangyari, maninikit lalo yung ating clutch shoe, yung clutch lining na tinatawag. Yan. So, huwag nyong lalagyan. Pwede nyong gamitin dito, ma-advise ko lang, gamit kayo ng silicone spray. Yan, pwede yun. Silicone spray, pwedeng gamitin yun as para mag lubrication. So, wag lang grasa kasi mangyari mamamaga. Okay. So, yun nga. Share ko lang sa inyo yung ito kung paano. Ano pa ba yung kasama? So, may kasama pa yan, yung FI cleaning natin. Yan. So, FI cleaning natin mga lodi, ayan, nakasalang na. So, mamaya na natin i-operate. Nakasalang na. So, direct cleaning tayo. Ginagamit natin solution. Fuel injector cleaner ang ginagamit natin. So, direct solution yung papasok sa injector na yung ginagamit natin dito. Ayan. So ito yung ating legendary na FI cleaner. So 2000, kung di ako nagkakamali, 2016. Yan, 2016. Ito na. So ito yung ginawa natin. So noong time na yun, walang nabibiling machine. So ngayon marami ng machine, pwede na kayo bumili through Lazada, Shopee, may mga machine na kung gusto niyo bumili. Yan. Okay. Yun nga. So ito napansin niyo naman yung chassis niya medyo madami ng dumi. So makapal na rin yung alikabok, mga putik. So isasabay na lang natin, lilinisin ko na lang ng konti kasi hindi kasama yung deep cleaning na tinatawag. So pupunasan na lang din natin kahit papaano para matanggal man lang yung mga ibang mga putik-putik yan. Pero hindi na natin isasama sa sa labor cost kasi sa iba kasi yun nga kasama pag minention nyo doon sa gagawa o na boss, pwede mo ba isabay yung cleaning, yung tinatawag na deep cleaning. Yan, okay. So yun pa, may mga napapansin akong deep cleaning, may mga nagdi-deep cleaning pero hindi kasama yung front cover. Nagdi-deep cleaning hindi nakabaklas.
Ewan ko kung bakit. Ano bang purpose? Kasi nga, di ba, dapat pag deep cleaning, lahat ng kaha, harap likod ng kaha, nililinis yun, hindi lang yung outer, pati dapat yung inner side ng kaha kasama. So, yun lang, napapansin ko lang. Yun na. So, sa mga transparency tayo dito, mga Lodi, transparency. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano tayo mag full PMS dito, yung dito sa atin sa Moto House. So, wala na tayong, kumbaga, kaya yung mga nag-inquire sa amin kung bakit ganun yung ganun yung labor cost natin, yung service charge natin sa mga PMS o sa mga full PMS, dahil ito yung ginagawa natin actual. So, itong sinare ko sa inyo yung video na to, ganito as is o ganito talaga kung paano tayo mag-maintenance ng mga unit, lalo na sa mga scooter. So, sa mga balak magpa-PMS o magpa-full PMS, wag po kayo mag-inquire dito sa page natin dito sa Moto House. See you lang. God bless sa atin lahat. Ito si Doc Arman. Bye-bye!